Joy, baka pwedeng ganito lahat ng start natin, may picture and name of the presenter, tsaka para makilala natin unti-unti ang isa't isa. Sige po. Okay po, Good idea. magsisimula na po ako. Kami po dito sa center ay nagkaroon po kami ng patient. Ang amin pong patient ay pinangalanan na hindi ka nagpakilala. Nagpakilala na ako. Ito na. Oo, nagpakilala na siya. Okay. Inenergy. Kami po ay nagkaroon ng isang batang lalaki na patient dito po sa aming center. Lalaki po. Itago na lamang po natin siya sa pangalang K. Siya po ay 6 na taong gulang at taga rito din po siya sa West Calagiman. Kinuhanan po namin siya ng vital sign. Ang kanyang HR ay 124. Ang kanyang temperature po ay 36.5 at ang weight po niya ay 25 kilos. Nilalagnat po siya ng 2 days na. At ang kanyang nanay ay nag-aalala po dahil sa kanilang lugar ay may mga kaso ng dengue. Kaya po pinayuhan namin na magpunta na po sa RHO para po matingnan ng doktor at mapayuhan po ng doktor kung ano ang dapat gawin. At siya po ay tines at sad to say po na siya po ay nag-positive sa dengue. At dahil nga po doon, dahil sa nauuso ang dengue at dumarami po ang kaso dito sa Samal, ay naisipan ko po na mag-search po sa UpToDate. At eto nga po, pinindot ko nga po ang, tinag ko po ang dengue fever at eto nga po ang lumabas. Pinindot ko rin po ang patient tab. Ito nga po ang pinili ko, ang patient education dengue fever, the basic. At ito nga po ang mga lumabas na topic. What is dengue fever? What are the symptoms of dengue fever? Should I see a doctor or nurse? Is there a test for dengue fever? How is dengue fever treated? Is there anything I can do on my own to feel better? Can dengue fever be prevented? At dahil nga po English ito, gumamit po ako ng Google Translate para po maisalin sa Tagalog ang UpToDate na nasa wikang English. At eto nga po, ano nga daw po ba ang dengue fever? Ang dengue fever ay isang infection na dulot ng isa sa 4 na virus na tinatawag na mga virus ng dengue. Ang mga ito daw po ay may kaugnayan sa isa't isa, ngunit hindi eksaktong magkatulad. Kapag nagkasakit ng mula sa isang dengue virus, ay hindi nito pinoprotektahan ang isang tao mula sa iba pa. Maaring magkaroon ng dengue fever ang isang tao ng higit sa isang beses. Ibig sabihin daw po, hindi lang isang beses pwede magkaroon ng dengue ang isang tao. Kapag nayari ka sa type 1, po pwede ka pa rin daw pong magkaroon ng dengue na iba naman daw din pong klaseng dengue. At ang dengue fever po ay kumakalat sa pamagitan ng lamok na nagdadala ng dengue viruses. Ang mga taong nakatira sa mga lugar kung saan karaniwan, ang mga lamok daw pong ito ay mayroong pinakamataas na risk ng infection. Kabilang sa mga lugar na ito, ang Timog Asya, Central at South America at ang Caribbean. At dahil nga po, ang Pilipinas ay nasa Timog Asya, kasama po tayo sa lugar na kung saan nauuso ang dengue. Ano daw po ba ang mga sintomas ng dengue fever? Karaniwan po lumalabas hanggang 7 araw pagkatapos makagat ng lamok o ng dengue virus.
Pero maaari ring lumabas ang sintomas hanggang 2 linggo pagkatapos. Iwan po, tumatagal ang mga sintomas ng 5 hanggang 7 araw. Sintomas ng dengue fever bawat tao. Maaari silang malala o malala. Ilan po sa mga ito ay ang lagnat, sakit ng ulo, sakit sa likod ng mata, pananakit ng kasukasuan at kalamnan, nakakaramdam ng pagod minsan sa linggo. Meron din po ito rin pong Makati, ang rashes na ito ay mas karaniwan po sa mga tao na hindi pa nagkaka-dengue virus. May mga problema din po sa tiyan. Nariyan yung pagduduwal, pagsusuka at pagtatae. Meron din pong pag-ubo, pananakit ng lalamunan, baradong ilong. Maaari din pong magmukhang namumula ang ating lalamunan. Meron din po yung maliit na lila o purple spot sa balat o di kaya po yung pagdumi ng maitim, kulang mata at namamagang glandula. Dapat daw po bang magpatingin sa doktor o nurse? Opo, dapat po. Kung nakatira ka sa isang bansa kung saan karaniwan ang dengue fever. Magpatingin dapat po sa doktor o nurse kung mayroon kang alinman sa sintomas. Gayon din po kung dati ay nakatira ka sa isang bansa kung saan karaniwan ang dengue fever o kamakailan lang bumalik ka para sa isang pagbisita. May pagsusuri daw po ba o test para sa dengue fever? Meron po, maaari pong masabi ng doktor na mayroong kang dengue fever sa pamamagitan ng paggawa ng isang exam at pag-aaral tungkol sa sintomas. Maaari rin silang gumawa ng blood test, maaaring malaman sa mga test na ito kung ikaw ay may dengue fever o ibang sakit na nagdudulot ng mga katulad na sintomas, tulad ng Zika virus infection. Paano daw po ba ginagamot ang dengue fever? Wala pong treatment para sa virus na nagdudulot ng dengue fever. Ngunit maaari pong gamutin ng mga doktor ang mga sintomas. Ang mga mayroong malalang kaso ay maaaring gamutin sa ospital. Kasama sa mga treatment ang pagsasalin ng dugo. Ito ay kung saan ang infection ay nagdudulot na matinding pagdurugo. Pagkuha ng mga likido sa pamagitan ng tubo na tinatawag na IV. Ang ilang mga tao ay mas may risk na magkasakit ng mas malalang dengue fever kaysa sa iba. Kabilang po dito ang mga buntis, mga sanggol, mga matatanda, mga taong may labis na katabaan o obese, mga taong may diabetes, kidney failure o ilang mga sakit sa dugo. Ano daw po ba yung may magagawa daw po ba ako para gumaan ang pakiramdam kung ako ay mayroon dengue fever? Opo, meron po tayong magagawa. Kung sinabi po ng doktor na di mo kailangan pumunta sa ospital, maaari kang manatili sa bahay, magpahinga at uminom ng maraming mga likido. Maaari ka ring uminom ng acetaminophen, sample brand name po ay Tylenol, upang mapawi ang lagnat at pananakit ng katawan. Huwag pong uminom ng aspirin tulad ng ibuprofen, sample brand name po ay Advil o Motrin, o naproxen, sample brand name po ay Aleve. Ang paggagamot na ito ay ang mga gamot pong ito ay maaaring magpataas ng risk ng pagdurugo sa mga taong may dengue fever. Huwag kailanman po magbigay ng aspirin o mga gamot na naglalaman ng aspirin sa mga batang wala pang 18 taong gulang. Sa mga bata, ang aspirin ay maaaring maging sanhi ng seryosong problema na tinatawag na Reye syndrome. Maiiwasan daw po ba ang dengue fever? Opo, maiiwasan po ito. Ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang dengue fever ay ang
ay ang pag-iwas sa mga lamok na may dala nito. Manatili daw po tayo sa loob ng bahay sa araw. Kung kailan ang mga lamok daw po ay nagdadala ng dengue fever na pinakaaktibo. Ang mga gusaling may mga screen at air conditioning po ay pinakaligtas. At magsuot daw po ng sapatos, kamiseta na may mahabang manggas, mahabang pantalon at sombrero kapag daw po tayo ay lalabas. Maglagay din po ng bug spray o cream na naglalaman ng DIT o isang chemical na tinatawag na picaridin. Suriin po ang label upang makasigurado tayo. Huwag pong gumamit ng DIT sa mga sanggol na wala pang 2 taong gulang. Sa atin pong mga damit at gamit, gamitin po ang mga bag repellent na mayroong chemical na tinatawag na permethrin. Limasin ang mga di umaagos o stagnant na tubig malapit sa inyong tahanan, tulad ng mga nasa balde at mga halamang nakapaso na may mga platito. Dito po kasi binabahayan po ito ng mga lamok. Dumarami po ang lamok sa mga ganito. Kaya po, at ang isa pong isang bakuna po para sa dengue fever ay available sa ilang bahagi ng mundo. Ang bakuna ay dapat gamitin lamang para sa mga taong nagkaroon na dati ng dengue fever. Yun po. Okay, thank you, Ate. Okay, salamat Miss Emmy. Napaka-informative po nung inyong ginawang sharing today. Palakpakan naman po tayo for Miss Emmy. Thank you po. Thank you. Okay, Galing, malinaw. bago po tayo magtuloy, papakilala lang po namin yung meron po tayong mga kasamang doctors today. Si Dr. Ellen, nandyan na po ba siya? Hello po, good afternoon po. Ako po si Doc Ellen from UPPG Pediatric Department. Hi, magandang hapon, Dr. Ellen. Sorry po, nasa ambulansya po kami ni Doc Kevin. Galing kaming Barangay Palilis. Okay lang po. So, makakasama natin si Doc Ellen for 1 month, ma'am. Samal So, siya, sa Samal. yeah, dito po siya sa sa Samal po. Okay, so, Dr. Kevin, kasama mo rin ba si Dr. Kevin? Apo, sa habag lang po. Kilala naman si Kevin. Pakita ka. Hello po. Sir. Magandang araw po. Ako po si Doc Kevin po. Kami po ni Ellen po yung currently po ng mga pediatric resident in training po na currently nagkakaroon po ng community rotation po dito sa Samal, Bataan po. So kami po ang mga residente po nila po Dr. Dance po. Actually, in training pa naman po kami, pag-graduate pa lang po. So, ayun po. Salamat po sa pag-ano po sa amin, pag-accept po sa amin sa Zoom meeting po na ito po. Okay, may mga tanong. Joy. okay, pwede na pong magtanong. Sino pong gustong mauna? Anyone from the group? Pwede nyo rin padala kay Joy yung question nyo sa chat box kung Yes mahihiya po. kayo. Pwede nyo rin lagay sa chat box para makita ng lahat. Habang Comment. nag-iisip yung iba, Mhm. gusto kong itanong kay Emmy. Emmy, ano yung mga natutunan mo na medyo bago dito sa pagkabasa mo? Dito sa up to date habang hahanda ka ng pag-report. Nasaan si Emmy, nawala na ba? Diyan Ayan. pa, diyan pa. Emmy, naka-mute ka yata. Nakamute si Emmy, oh. Hindi ka namin madinig. Yeah. Wala pa Ay. din, Carl. I-mute kaya natin.
Ayan, try nyo po ulit. Dali lang, wala pa. Joy, mag-video ka din. Okay po. Para si ano. Yan, yung host, tsaka yung panel. Yan, Emmy, pwede ka na magsalita? Naririnig na ba? Opo, meron na po. Yan. Narinig. Naririnig ka na namin. Oh. Ang natutunan ko po dito sa habang sinesearch ko po ito, maging aware po tayo kung ang bata po ay pabalik-balik sa lagnat. Katulad po sa akin, isa po akong lola, meron po akong mga apo. Napakalaking tulong po nito sa akin. Kasi po, ngayon alam ko na po ang gagawin ko basta yung lagnat nila ay pabalik-balik, dapat po pumunta na po tayo agad sa doktor para po Binigyan na to. Nakamute ba ako? sa bata. Napuputol si Emmy. Emmy, nawala ka ulit. Hello po, hello. Ayan, Yan, okay na, okay ulit, na. Ulit. Ulitin ko po ulit. Ulitin ko po ulit. Opo, naputol Ako po po, kayo. natutunan ko po dito habang sinesearch ko po. Eto nga po, itutuloy ko na po ulit. Natutunan ko po dito habang sinesearch ko po ito. Maging aware po tayo kung ang bata po ay paulit-ulit ang lagnat. Ay katulad ko po, magagamit ko po ito dahil ako po ay isang lola, may mga apo po ako na alam ko na po ang gagawin kapag ang bata po ay paulit-ulit na nilalagnat, kailangan pong dalhin na natin agad sa doktor. Nang sa gayon po, mapayuhan tayo ng doktor kung ano po ang dapat nating gawin. At nang sa gayon, malapatan po ng lunas ang bata. May mga nagtatanong ba? Ano, Joy? Wala pa po. Sa ngayon, wala pa pong nagtatanong. Yes. Kasi medyo madami na ngayon na ang kaso ng dengue, no? So napaka timely nitong napili ninyong kaso. Ito bang pasyente mo, Emmy, gumaling na o ano pa lang ito? Kakapangyari pa lang? Ay, kapapangyari pa lang po na confine po siya sa Balanga ng 7 days. Ngayon po ay nagpapagaling pa po. Okay na po siya. Nagpapagaling pa po. Nagpapalakas po. Pero naka-admit pa ba o hindi na? Ay, nasa bahay na lang po. Nakalabas na po siya. Nasa bahay na lang po nagpapalakas. So habang nag-iisip yung mga baka may gusto pang tanungin, magsabi ako ng ibang mga nakita ko dun sa pinresent na ni Emmy, ano? Yung sabi mo, pag araw, magtigil lang sa loob ng bahay. Kasi nakita nila yung lamok na nagdudulot sa atin ng dengue, kumakagat siya usually umaga. Yung may araw, hindi yung gabi. Day Sabi ni- biter, tawag. Oo, No? day biter sila. So ang night, yun daw yung malaria naman, no? Sana sasama naman yata, wala masyado, pero Morong and Bagak, may malaria rin din yata doon, ano? Pero yung sa dengue, yun yung day biting. Kaya pag nasa eskwela yung mga bata, doon tayo medyo delikado kasi nasa eskwela eh. So, day biting yun, araw tayo pumapasok, mag-iingat doon kasi minsan doon makukuha. Kaya yung isa sa sinabi ni Emmy, yung limasin ang ating mga tubig sa paligid, di ba? Limasin. Ibig sabihin, tanggalin yung mga nakatenga na tubig. Yun, isa pang pwede nating gawin para maiwasan kasi diyan nabubuo yung ating mga lamok, di ba? Diyan nagpupugad at sila doon dadami. Kung may mga tubig na nakatenga na hindi ginagalaw, kailangan tanggalin, limasin, ano, para mawala yung
pwedeng pagbahaya ng mga lamok. Hindi ba Emmy kayo yung gumagawa nung dengue control sa ano, Sa mga barangay, sa mga barangay? anong ginagawa Ano nyo? ba mga ginagawa nyo? Naglilinis po kami, kasama po kami naglilinis dito sa aming paligid. So mga tubig nga, mga naiipon, oo. So, yun. So, kung meron ng mga na-diagnose na dengue, syempre, hindi lang sa bahay noon, minsan sa kapaligiran, ibig sabihin, mag-investigate tayo kung saan maraming lamok. Kasi yun yung kailangan nating pugsain, tanggalin yung mga tirahan nila, yung mga, kung may mga tubig na nakatenga, yung wala lang gunagalaw, Yung Tirahan ng lamok. Oo. Baka Doon yung sila tirahan ng taong... doon dapat tanggalin para maiwasan yung pagdami ng lamok kasi yun yung magsasabi magkakalat talaga ng dengue, Oo. no? Pero tama yun, kung may nagka-dengue sa isang bahay, baka sa paligid nila may mga tubig na naiipon na kailangan hanapin na pinanggalingan ng mga lamok na kumagat dun sa bata. Pero may isa pa ako nakitang doon sa sinabi ni Emmy yung nabanggit niya yung DEET, yung mga mosquito repellent, yung mga lotion na nilalagay natin sa katawan para hindi tayo kagatin ng lamok. Ang nasabi niya yung DEET. Actually, yung DEET na yan yung off. Di ba yung off mosquito repellent? Kasi baka hindi na kita, hindi alam ng iba. Off yon, no? Pero isa sa mga nakita ko dun sa sinabi mo, Emmy, wag ilalagay sa bata na yung sanggol, no? Less than 2 months. Yun ang sinabi mo. Ang advice namin, kung talagang ilalabas nyo yung baby at napakalamok talaga nun sa lugar, lagyan ng yung ito sinabi mo, long pants, pajama, kahit mainit, kasi para hindi lamukin. Kung hindi natin malagyan ng mosquito repellent na off, o yung iba pa, marami na ngayon yung citronella, minsan ginagamit nila yan na pang kontralamok, hindi siya as effective as off. Yung DEET yun, no? Bakit bawal sa bata yung DEET? Kasi sa chemical yun Oo. So, kung may mga ayaw nating nilalagyan ng chemical ang mga bata, di ba? Yung mga sanggol lalo. So, kung maiiwasan, ang ginagawa namin, kung talagang lalabas at malamok at may dengue sa paligid, pwedeng sa yung sa damit, doon yun, wag sa balat. Kung batang-bata, sa damit pwede mong lagay para rin ma-kontralamok din yon. No, wag na sa balat kasi baka ma-absorb, kaya ayaw natin yung ilagay sa ating balat. Kung bata, baka maapektuhan sila. Kung medyo matanda, pwede na ng konti. Ang gawin na lang din, maligo pagkatapos. Para po lalo po sa mga sanggol, pwede po yung panjama, medyasan, kanilang mahabang manggas na saka po may yung safe na safe po. Oo. Pero kung talagang wag nang ilabas. 'Di ba? Kung nakakatakot at masyadong malamok yung pupuntahan, 'di ba? Yung magubat na kung maraming lamok, nako, yun ang delikado. May mga tanong, Joy? Meron pong isa, yung kay Evelyn Katahan, yung nakakagaling daw po ba yung halamang tawa-tawa or saling kapaw sa Bisaya at ang bulaklak ng lalaking papaya. May nabasa ka bang ganun, Em? Wala po wala pong ganun po. Oo. Sila Kevin, may nabasa na ba kayo? Tawa-tawa, may mga pag-aaral silang initial na ginawa dyan Kevin at si Ellen, baka nabasa nyo? Actually, ma'am, I have nakapagbasa po ako ng parang ginawa po ng mga UP students po sa noong 2018 po. Ang scientific name po kasi ito yung Euphorbia hirta. So yung yung parang milk po niya, yung ginagamit na concoction para po ibigay dun sa mga bata po na may mga dengue. And nabase po dun sa kanilang mga nasa liksik po, dun sa mga resulta po ng kanilang pag-aaral, nakita po doon na
effective po siya po. Ano na po pag in-squeeze, crush po, tapos po pinakuluan. Kasi na-apply po siya either topically or pinapahid po, kaya po iniinom po. Teka, delikado yung inom. Oh, Teka, sige. pang-iwas siya, ano, Kevin? Hindi siya panggamot. Yes po, for prevention po. Opo. Okay. So, ano siya, parang off. Parang repellent. Repellent Pumila sa siya. balat. Oo. Okay. So, nakita nila na nagre-repel nga ng lamok Yung ba yung dun sa pag-aaral ng students. Based po doon po is, sabi po nila ay ini-squeeze, pinakrush, or binoboil and administered po topically. So, as recommendation po is, yes, it can prevent po or parang i-repel po yung mosquitoes po. So, dun sa tanong ni Evelyn, hindi siya pwedeng panggamot ng dengue. Hindi siya nakakagaling ng dengue. No po. Repellent lang po siya. Repellent siya. Okay. So, ulitin ko lang po yung sinabi ni Doc Kevin na yung daw pong gamot na tawa-tawa, pwede po siyang gawing repellent or yung pinapahid lang sa katawan, pero hindi po siya pwede inumin para makagamot para sa dengue po. Mag-ingat lang kasi yung mga masyadong bata, ayaw nating nilalagyan talaga kahit ngayong off, ayaw natin lagay, ano? So siguro kung medyo sa mga adult, sa may mga matanda na mas kampante ako, pero pang mga bata, wag na munang maraming nilalagay. Mas maganda yung sabi ni Emmy pajama na lang muna at saka long sleeves, ano? Yun, hindi na ma-absorb ng katawan. Okay, so may isang tanong pa po. Hinanap ko din yung sige, Joy, tuloy mo muna kasi hinahanap ko yung trial nung tawa-tawa. Meron kasing yung Oh, mga kasi may pag-aaral mga- na ginagawa oo. tungkol doon. So, sino yung nagtanong, si Evelyn ba? May mga pag-aaral na. So, parang may konting findings. Yan, titingnan ni Dr. Dance. May iba Okay. pa bang tanong? Yes po, galing kay Jocelyn Reyna. Tanong ko lang po, makakatulong po ba ayun, same din naman, pag-inom ng tawa-tawa. So, pagkain ng itlog ng pugo sa may taong may dengue at makakatulong din po ba ito sa pagtaas ng platelet? Yun din tinanong niya, hindi ba? Oo. Pero yung additional niya is yung sa itlog ng pugo, sir. Oo. Kasi kulang sa pag-aaral yan no? Ang dengue kasi pag viral infection, kusang gumagaling ka lang, di ba? Sabi ni Emmy kanina, 5 to 7 days gagaling na. Pero, so kung ano man yung ibigay mo, gagaling siyang kusa. Parang akala mo tuloy, yun yung naging mas effective na gamot, no? So kahit pakainin mo ng itlog, pakainin mo na parang kusang gagaling. Ngayon, ang platelet din, kusang bumababa yun bumabaksak pag may dengue, yung platelet. Yung platelet po, yun yung ating kailangan para huwag tayo masyadong magdugo, no? Pag bumaksak yung platelet, may bleeding, may pagdudugo, kaya tawag nila dyan dengue hemorrhagic fever, yun na yung severe dengue. So, kung kusang babaksak siya, pero kusa rin tumataas, no? Ang delikado lang, pag baksak na baksak yung platelet, pwedeng mag-bleeding yung pasyente. Kaya yun yung sinabi siguro sa tanong, pwede bang may painumin na ganito? Pwede bang may anong gagawin para tumaas yung platelet? Kaso, ang talaga kahit anong ang gamot na binibigay nila, wala pang nakitang ganong ka-effective na pampataas ng platelet. Kahit nga sa lina ng dugo, sabi nila, hindi naman siya magpapataas ng platelet. Although sa ibang kaso, kung masyadong maraming bleeding yung pasyente, pwede siyang salinan ng dugo. Pero para kung pagtaas ng platelet, hindi pa nila makita yung pinaka-effective. So yung mga suggestion na yung itlog o even yung tawa-tawa, parang hindi pa masyadong nakita. Si Tony may nakitang pag-aaral. Ano yung nakita mo, pakita Tony? ko sa inyo yung... Pwede ba ako mag-share, Joy? Yes, sir, pwede po. So, ito yung study, ang Dr. Georgina Tungol Paredes.
So, kinompare nila yung 46 patients na binigyan ng tawa-tawa at 47 na hindi binigyan. At nakita nila, the mean platelet counts did not show significant difference between the two groups. So, mukhang Hindi. hindi siya Hindi pa, effective oo. doon sa ginawa At least sa sa trial platelet, na no? to. Baka Sa platelet count, hindi. Oo. Baka pwede nga pang kontra, pang iwas lang sa lamok, no? Oo. Sabi ni Kevin, sa iwas, sa topical, Oo. pwede. Pero sa pagtaas ng platelet, mukhang hindi. Ibig sabihin nun, iinumin mo, no? Hindi na patunayan Oo, pa oo. na tataas yung platelet. Okay, may tanong pa ba? Ako may tanong. Ano na ang status ng bakuna? Pwede na bang magpabakuna? Effective na ba siya? Ano na bang nangyari? Sino tinatanong mo? Hindi, ikaw. Kasi, Hindi diba, ka, Mara. Kasi, syempre, ang ganda kung may bakuna, hindi ba? Kasi, napaka-controversial kasi nung bakuna, di ba? Dami na bakunahan sa Samal, di ba? Oo. Actually, medyo nagkagulo na lang yun eh. Nagkaroon ng skandalo at kung ano ng mga chismis na lumabas. Tuloy, nagkatakutan, no? Nung umpisa pa, nakita namin na pwede namang gamitin kung nagka-dengue na yung bata. Yun yung problema kasi nabigay sa lahat eh. Ang nakita nila dun sa bakuna na yon, effective sa mga nagka-dengue na. So, makikita nyo, kanina sabi sa atin ni Emmy, 4 na beses tayo pwede magka-dengue kasi 4 na types yun, ano? So, pwede ka nung type 1, 2, 3, and 4. Ngayon, ang mas delikado pag pangalawang dengue mo na. Kasi yun yung mas malaki ang chance na may bleeding, no? So, ang gusto nila pag nagka-dengue na, kasi nga pag second mo na, yun yung magandang bakunahan. Ang hirap malaman kung sino na yung nagka-dengue, no? Pero yan, kamukha nung pasyente ni Emmy, nag-positive sa dengue. Alam niya na tong bata na to nagka-dengue na, di ba? pwede siya. Pwede sana, Kung oo. ma-approve na yung bakuna. Oo, dito. Pero ngayon hindi pa kasi nga napaka-init pa nung mga 2018. Madaming nagalit kasi yun eh, kasakiman na yun eh nung una, gusto nila bakunahan lahat, hindi lang yung nagkaroon na lumabas na hindi pala dapat ganoon. Maraming nagalit. Ngayon lahat na lang ng mamatay pinagbibintangan yung bakuna, sobra din naman. So parang exage na yung mga sinasabi ng ano nga ba yun? Ano ba yun? Anong division yung Ano? nag-e-exage sila lahat ng namamatay na nabakunahan dahil na sa bakuna. Yung PAW. Yung PAW, yung Wow. Attorney's Office, exaggerated na masyado eh. Hindi naman siya ganun. Hindi siya ganun kagaling, hindi rin naman siya ganun kasama. At saka yung Oh. hindi lahat pwede. Itong Hindi lahat pasyente nga pwede. ni Emmy pwede na kasi sigurado sila nag-positive yung test eh. So nagka-dengue na yan. Yung kung yan first dengue niya, Pwede na siya. pwede siya sa bakuna pero dapat wag na muna siya magpakagat ng lamok after. Kasi, Pero pinagtatalunan ngayon kung papayagan na yung Dengvac siya, di ba? So, pag na-recommend siya at in-approve siya, pwede na gamitin nung wastong paggamit na. So, tingnan natin kung ma-approvean. Ngayon, wala pa naman eh. So, hindi rin natin mababakunahan. Okay, may tanong pa, Joy? Wala na, sir. Na ano? Sa ngayon, Ayan, meron. Si Sige po. Emmy, baka may tanong. pwede na pong magtanong yung may nagsalita. Po. Tanong ko po kung yung halimbawa po sa isang bahay may nakagat po ang lamok, nagka-dengue po. Maaari po ba kumagat pa po sa isa sa kasamahan sa bahay yon? Maari bang ano? yung samahan sa bahay, yun ba ang tanong? Maaaring samahan sa bahay? Kung kasama po sa bahay, maaari pa po bang makagat din? Oo. Oo. Yung medyo kakaiba kasi yung sakit na to, kailangan natin ng lamok para mahawa tayo. Okay? So, yung pasyente na nagkaroon ng dengue, hindi mismo siya ang nakakahawa. Pero kung merong lamok na kumagat sa kanya at may dengue siya, maililipat ng lamok dun sa kasama sa bahay. So, minsan pag may na-diagnose na ganyan, gusto nga namin kinukulambo kasi para hindi siya makagat na ng lamok at baka mailipat dun sa kasambahay.
So, at kung may na-diagnose tayo na ganon, ang importante rin, yung nagka-dengue, saan ang galing? Sa kapaligiran niya. Check mo ngayon yun para wala nang lamok, para hindi rin malipat ng lamok dun sa mga kasama sa bahay. So, mismong yung pasyente hindi nakakahawa, kaya lang, pwedeng mahawa yung iba kung nakagat yung pasyente ng lamok at nailipat sa kanila. So, ganun pa rin, iwas lamok, no? Iwas lamok pa rin, no? Pwede rin sa no? Sa paaralan nila. Kung pumapasok na yung bata, pwedeng sa bahay, pwedeng sa eskwelahan. Pero pag magaling na yung bata, hindi na siya nakakahawa. Hindi na, kahit nakagatin siya ng lamok, hindi na yun, patay na yung virus sa katawan niya. Hindi na malilipat ng lamok sa ibang tao. Pero, importante yung linisin yung paligid sa eskwelahan, sa bahay, para yung mga lamok na, sino ba yung kumagat na lamok sa kanya? Di ba? Hindi natin Sino? malalaman, di ba? Yun yung May pangalan. yun yung carrier, sila, yung lamok na yon. So, kung sana makikita natin, yan yung lamok na kumagat, yan papatay na. Hindi Hindi natin malaman kung alin yung lamok na kumagat na may dengue. So, yun yung importante nating alamin. Sa bahay po, karaniwan sa bahay, yung pong mga flower base na may tubig, ay dapat po lagi natin pinapalitan yung tubig nun. Kasi po, kung mai-stock yung tubig doon, ay magkakaroon po yun ng lamok. Ay yun po yung magiging kwan sa bahay. Kaya po ang the best natin gagawin, kung meron po tayong mga flower base sa bahay, lagi po natin papalitan ng bagong tubig. Ayun, at saka yung may mga halaman na nangungulekta ng tubig, ano ba tawag doon? Hindi ko alam kung ano yun basta yung parang may mga, yung leaves niya, nakakaano ng tubig, di ba? Maraming tubig sa loob. Dapat tinataob. Kasi doon din nagbabahay yung lamok. So, dapat tingnan mo yung mga halaman. Kung may mga tubig, minsan pag sisilipin mo, maraming tubig. Pag tinaob mo, maraming tubig na lalabas. Naku, nakatira dun yung mga kitikite. Yun yung pinanggagalingan ng lamok, di ba? Mga kitikite, yun yung baby. Tapos magiging lamok na pag tumanda na yon, di ba? Siguro mas magaling pa kayo dyan kesa sa amin. Kasi trabaho nyo yan. Every year yata, kayo ng gano'n, yung- di ba? Naglilinis ng kapaligiran para pag maraming dengue. Oo. Meron Okay. pang tanong? Yung nakita namin sa Singapore minsan, yung isa daw bahay, may nagkaroon ng dengue, nilusob yung bahay. Mga naka-suit na mga Parang Ghostbuster. healthcare worker, parang Ghostbuster. Tapos spray kaagad, hanap sila ng mga tubig, kapon. So parang para silang SWAT team na naghahanap ng lamok. So Tapos ang nakita nila, may swimming pool na hindi ginagamit. so nakita nila yung pinanggalingan. Oh. Okay. Anything else? Okay. May tanong pa ba, Joy? Wala na po dito sa chat. Si Ellen, meron ka bang gustong idagdag? Oo, Ellen and Kevin, do you want to add something? Sa amin naman po, actually po kasi sa PGH bilang mga pediatric residents po, we had our fair share na po of cases na na-admit po sa PGH po. Actually, yung mga na-admit po sa amin is usually yung mga severe dengue na. And actually, hindi lang po isolated na dengue cases. So, may paalala lang po namin sa sa barangay health team po is yung prevention is really better than cure. So, importante po yung pag-ingat po natin sa kapaligiran po natin, paglilinis para po ma-prevent natin itong ganitong klase po ng sakit. So, mahirap gamutin, Kevin, Oo. Yes po, lalo na in severe dengue shock na po, talagang nanganganib po talaga yung buhay ng mga bata. Salin ka na lang ng salin at pinagdadasal mo na tataas ulit yung platelet at walang komplikasyon. Ellen, you want to add something? Anything? Wala na siya sa ambulansya. Nakababa na po. Andito na po kami sa magandang palayan ng Samal. Ako po, gusto ko lang din po i-commend po si Ma'am Emmy
Napakaganda po ng presentation po niya. Very straightforward. Kahit sino po ang makapakinig, maintindihan po yung mga siguro kahit i-present po ito sa mga magulang. Very straightforward. Hindi sila magkakaroon ng masyadong maraming tanong po. So, yun po yung comment ko po dito sa ating presentation for this afternoon. Thank you. Paganda yung presentations natin. Gumagaling na lahat ng tao na natututo dun sa ginawa nung nauna. Tapos paganda na ng paganda at pagaling na yung presentation. Sir, may pahabol. Galing kay Christine Hapalya, kung nakakapagpataboy din daw ng lamok yung dahon ng oregano, tapos isasabit sa tapat ng electric fan. Yun. Oregano. Parang narinig ko na yon, pero hindi ko pa nakita yung mga pag-aaral tungkol doon. Actually, ang pwede mo gawin mo kung may mararamdaman mo naman kung kinagat ka ng lamok, ibig sabihin hindi effective, di ba? So, pero narinig ko na yon, yung lalagyan ng oregano. Pero pinag-aralan nga nila yung off pa rin yung pinaka-effective, yung may DEET, yung sinasabi nila DEET. Pero medyo matapang naman yon, kaya ayaw natin, no? So, minsan pwede yung citronella, yun din parang, basta may amoy kasi parang ayaw ng lamok, no? Tapos, yung oregano, narinig ko na rin yon. Pero parang kasi kung isang lamok lang yung kumagat na meron siyang virus na dala-dala, pwede ka pa rin magka-dengue. So, kung hindi siya as effective, mas maganda pa yung sinabi ni Emmy, magpajama na lang at saka mag-long sleeves, no? Tsaka maglinis no, sa paligid, no? Mas effective. Kaya pag may naramdaman kayo, ay may lamok-lamok dito nako, kailangan maglinis na at para maiwasan. So may study ako nakita, hindi siya, maliit lang yung effect niya compared doon sa off. So mahina ang effect. Oo, hindi siya ganun ka-effective, Oo. di ba? Pero Oo. parang nakaka-repel lang siyang konti. Nakaka-repel pero konti lang. Oo. So, ayun. Kaya Okay. may makalampas na isang lamok na nakagat ka, pwede mag-dengue. Picture taking na tayo, Joy. Okay po. Please turn Video. on your videos. Ayaw magtanong ng iba, ha? Oo nga, wala na kayong tanong. Magandang ngiti. Okay, ready na po? Yung iba, Uy, sila maraming Tessie, Oo. Maraming Ida, thank you kay Emmy. Queen. Marami pang walang video. Ay po, Doc. Thank you po. Yan. Okay. Ready? 1, 2, 3. Isa pa po. Dalawang panel tayo. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, thank you po. Maraming salamat Emmy, sa lahat. maraming thank you. Salamat. Emmy, Thank you po. congratulations. Mahihirapan na yung susunod kay Emmy. Thank you, Okay, everyone. Bye-bye. Bye. Thank you po. Sa Bye-bye po. susunod po ulit. Thank you po.